Hayop ka! Niloko mo ko! Papatayin kita! Totoo palang kasabihang galit ang manluloko sa kapwa niya manluloko. Akala mo ba, mauuto mo ako ng ganong kadali? Alam kong masama ka nila lang na hindi dapat pagkatiwalaan na tutupad sa pangako. Ano ngayon ang pakiramdam na naisahan ka ng binatang tinatawag mong mahina? Tama na, Saksat! Patutunayan kung nagkamali ka sa ginawa mong panluloko sa akin! Wala kang dapat patunayan dahil pinatunayan mo na kung gaano ka kasama. Ipapalasap ko sa iyo ang lakas ng kapangyarihan ko hanggang sa uling hininga mong hayop ka! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito, pakinggan po natin ang natatanging kwento ng binatang si Rene. Isang simpleng binata na ang pangarap lamang ay magkaroon ng isang tahimik na buhay at maayos na tirahan. Ngunit palagi silang ginugulo ng mga aswang na harating. At sa pagtakas nila ng kanyang lolo Densyo, ay dito naman nila makikilala ang maglolo na tutulong kay Rene para pabagsakin ang hari ng mga aswang. Magagawa kaya niyang magtagumpay laban sa kasamaan? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng binatang tagapagmana sa tungkod ng itim na dragon. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Bilisan mo, Rene! Bumangon ka na dyan! Kailangan na nating umalis at lisanin ang lugar na ito! Teka lang naman po, sandali lang Lolo Densyo. Madilim pa po ang paligid ah. Sana naman po ba tayo pupunta? Talaga po bang sa ganitong oras ng gabi po tayo aalis? Huwag ka nang maraming tanong, Justin Batang ito! Basta sumunod ka na laban sa akin! Halina! Wala ng oras! Aray, sandali lang po lo. Huwag niyo pong hilahin ang kamay ko. Aray, bakit po ba tayo nagmamadali? Halika na, Apo! Hindi mo ko naiintindihan eh! Pero naiwan pa po ang mga damit ko sa aparador eh. Huwag ka na magdala ng mga damit. Yung mahalagang gamit mo na lang ang dalhin mo. Bilisan mo ng kumilos. Malapit na nila tayong maabutan dito sa bahay. Sino po ba sila lolo? Pambihira naman oh. Huwag niyo pong sabihin na may aswang na naman po sa labas at natunto na naman po tayo ng mga halimaw na yun. Oo, kaya sige na. Bilisan mo na kumilos ka na. Halos silahin ng may 60 taong gulang na si Lolo Densyo ang may 18 taong gulang na si Rene mula sa kanyang higaan. Madalas silang umaalis ng bahay at walang permanenteng tirahan, kaibigan at kakilala. Para silang mga daga na palaging nagtatago sa mga pusa. Dinaig pa nga nila ang may tinatakasan o di kaya naman ay may kinakatakutan. Subalit minsan ay hindi siya nagtanong sa matanda. Pati ang dahilan kung bakit niya kailangan magkunwari sa mga tao na hindi siya tunay nitong apo. Kaya alam ng mga taong nakakakilala sa kanila ni Lolo Densyo ay isa lamang siyang ampon. Iniiwasan ng matanda na sagutin ang kanyang mga tanong tungkol sa kung ano ang tunay nitong dahilan kung bakit kailangan nilang gawin yon. Lalo pa at alam naman niya sa kanyang sarili na magkadugo talaga sila ng matanda. Sa isang liblib na baryo ng Agusan, napili ng maglolo na manirahan, mamuhay ng tahimik at malayo sa gulo. Kaya lang ni minsan ay hindi nila naranasan yun dahil sa mga nilalang na palagi nang nakasunod sa kanila kahit saan pa sila magpunta. Hindi pa halos sila nakakalabas ng kanilang bahay ay nagulat na sila sa pagsulpot ng ulo ng aswang mula sa nasirang dingding ng kanilang kubo. Madaling nabutas yun dahil gawa lang yon sa kawayan. Idagdag pa ang matulis nitong sungay na kayang bumutas kahit pa ang matigas na kahoy. Umaangil itong tumutulo pa ang laway na may kasamang dugo habang ipinagpipilitang pagkasyay ng katawan sa nabutas nilang dingding. Hanggang sa tuluyan na nga itong nakapasok sa loob ng kanilang tahanan.
Natulala si Rene at hindi kagad nakagalaw dahil sa sobrang takot. Kaya naman, si Lolo Densyo ang humawak sa kanyang kamay at hinila siya nitong palabas sa pintuan ng kanilang bahay. Pakiramdam niya ay bigla siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa panginginig ng kanyang buong katawan. Kapag pinairal mo ang karuwagan, mamamatay ka ritong wakwakan tiyan. Kaya bilisan mo ng tumakbo. Pero Lo, may mga aswang po nakaharang sa dadaanan natin. Lumayo kayo sa akin, mga halimaw. Kung ayaw niyong patayin ko kayo gamit ang tungkod ko. Alis! Umalis kayo sa harapan namin! Kahit iwinawasiwas ni Lolo Densyo ang hawak nitong tungkod na gawa sa kahoy, ay hindi umaalis ang mga nilalang sa kanilang daraanan. Sa halip ay mas nilakihan pa ng mga ito ang pagngisi. Kaya naman, lumitaw ang malalagari nitong mga ngipin habang matalim ang tingin sa kanila nang nagbabaga nitong mga mata. Sinubukan ni Lolo Densyo na paalisin ang mga aswang sa pamamagitan ng paglapit nito habang pinapalo ang tungkod sa lupa. Ngunit imbis na umatras ay mas lalo lamang ang mga ito na naging agresibo. Lolo, ano pong klaseng mga nilalang yan? Bakit mukha silang kambing na may 3 sungay? Saka ko na ipapaliwanag sa iyo, Rene. Ang mahalaga ay makatakas tayo sa kanila. Iba mga nilalang na yan sa mga aswang na umahabol sa atin noon. Kung hindi ako nagkakamali, pamilya sila ng mga sigbin at awok na may kakayaang mag-anyong taong baboy ramo. Mapanganib sila dahil nagagaya nila ang mga anyo ng hayop na nais nilang gamitin para makapambiktima. Sila ang aswang na kung tawagin ay mga harting. Habang humahakbang ang mga harting papalapit sa kanilang kinaroroonan, ay patuloy naman sa paghakbang ang maglolo paatras mula sa mga ito. Hindi nila inaalis ang tingin sa mga nilalang na may nakakatakot na mga itsura. Hindi nagtagal ay meron pang isang nilalang ang biglang sumulpot sa kanilang likuran. Nalantad ang nakakatakot nitong itsura, nakahawig ng isang baboy ramo. Ang kalahati ng katawan nito paitaas ay sa tao, habang ang kalahating katawan nito pababa ay sa baboy ramo. Para itong tikbalang kung iisipin, yun nga lang ay sa baboy ang katawan. Tumutulo ang laway nitong may hawak na latigong may tinik. Inihagupit nito ang sandata sa lupa para ipakita sa kanila kung gaano siya kalakas. Kitang-kita ni Rene kung paanong bumaon ang tinik nito sa lupa. Kaya naman, mas bumilis rin ang tibok ng kanyang puso dahil sa sobrang takot. Layuan niyo kami! Alam niyong hindi ko kayo aatrasan sa laban. Hindi ako nagbibiro. Kaya kung ayaw niyo pang mamatay, layuan niyo kami at wag na wag niyo kami guguluhin. Sandali lang po, Lolo Densyo. Ano ba yung hawak niyong tungkod? Sa palagay po ba niyo iniinda nila ang kahoy na yan? Tara na po, umalis na tayo. Natatakot po ako Pakiusap, Lolo. Tara na, tumakas na lang tayo. Hinila ni Rene si Lolo Densyo para dumaan sa kabilang direksyon, habang ang matanda naman ay matapang na itinutok sa kalaban ang hawak nitong tungkod. Hindi nito inaalis ang paningin sa dalawang halimaw na patuloy pa rin sa paghakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Naunang umatake ang may hawak na latigo. Hinagupit nito ng latigo ang kamay ni Lolo Densyo. Ngunit naiwasan yun ng matanda at gumanti naman ng palo ng tungkod sa kalaban. Nakaiwas ang may hawak ng latigo, kaya't ang pumalit naman ay ang isang nilalang na sumira sa kanilang dingding. Idine pa nito ang mga kamay na may mahahabang kuko sa kanyang mga daliri. Inambahan nito ng kalmot si Lolo Densyo, kaya naman habang iniiwasan ng matanda ang pag-atake ng kalaban, ay pakiramdam naman ni Rene ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yun. Likas na sa kanya ang pagiging matatakotin at hindi sanay sa karahasan. Hindi siya nagmana ng katapangan sa matanda. Nagulat na lamang si Rene nang mapabagsak ni Lolo Densyo ang dalawang nilalang pasadsad sa lupa. Sinamantala yon ni Lolo Densyo. Nilapitan nito ang mga aswang at paulit-ulit nitong pinagpapapalo ng tungkod ang mga ito. Hindi nito tinigilan ang mga nilalang hanggang sa hindi na makatayo ang mga ito. Saka ito lumapit sa kanya at hinila siya nito patakbo sa madilim na bahagi ng kakahuyan.
Rene, bilisan mo! Kailangan na nating umalis dito bago pa nila tayo abutan. Alam ko marami silang magkakasama, kaya hindi tayo ligtas sa lugar na ito. Halata ang paghabol ng hininga ng matanda dahil sa paggamit nito ng malakas na puwersa. Kaya lang ay hindi pa rin siya makapaniwala sa husay na pinakita ni Lolo Densyo. Pagdating sa pakikipaglaban, talaga namang makikitang kakaiba ang estilo ng kanyang lolo. Bigla siyang kinabahan dahil sa paglingon niya sa huliang daan ay nakita niyang tumayo ang mga ito at mabilis na tumakbo para sila ay habulin. Diyos ko po! Lolo! Hinahabol na naman po nila tayo! Diyos ko! Abay wala talaga silang kadalaan. Hindi nila talaga tayo tatantanan. Ang mabuti pa kaya rin magtago ka sa malagong dahon ng mga halaman ng gubat at ako na lamang ang magpapahabol sa kanila. Tutal naman ako lang naman ang kailangan ng mga hayop na yan. Hindi ba pwede, Lo? Hindi natin kailangan maghiwalay para lang mailigtas ako. Kung mapapahamak po kayo sa mga nilalang na yan, para lang mailigtas ako, hindi ko po mapapatawad ang sarili ko. Kaya tara na po, kailangan nating mailigaw sila. Bilis, Lo! Wala na ngang nagawa si Lolo Densyo nang hawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Magkasama nilang tinahak ang kagubatan. Halos hindi lumapat ang kanilang mga paa sa lupa. Sinalubong nila ang madilim na daan na ang tanging tanglaw lang ay ang malamlam na sikat ng buwan. Ramdam na ramdam ni Rene ang hirap ng matanda sa pagtakbo. Hanggang naramdaman nila na parang nakalayo na sila sa mga nilalang na humahabol sa kanila. Hindi na makakapayag pa si Rene na hindi na masasagot ng kanyang lolo ang mga tanong sa kanyang isipan. Dahil pagkatapos ng mga nangyari na yun, alam niyang may itinatago sa kanya si Lolo Densyo. Sandali! Sandali, Apo! Sandali lang. Sa palagay ko iligtas na tayo sa punong ito. Magpahinga na muna tayo. Hindi ko na talaga kaya ang pagod. Malapad naman itong puno ng nara. Tinitiyak kong hindi nila tayo basta-basta makikita rito. Wala man lang po tayong nadala. Kahit isa sa mga gamit natin, Lo. At hindi ko na po talaga alam kung bakit po tayo hinahabol ng mga nilalang ngayon. Napapagod na rin po ako sa madalas na pagtakas natin sa kanila, Lo. Akala ko, hindi na nila tayo gagambalain. Lolo Densyo, sabihin nyo, ano po ba talaga nangyayari? May inililihim po ba kayo sa akin? Hindi ba pwedeng saka na lamang natin pag-usapan ang mga bagay na yan? Hanggat hindi tayo nakakalayo sa mga aswang na humahabol sa atin. Hindi, Lo. Kailangan na po natin pag-usapan ngayon. Dahil kapag napatay tayo ng mga aswang na yon, wala na. Hindi ko na malalaman ang buong katotohanan. Hindi ko nga po alam kung anong klaseng mga nilalang sila Rene, hinaan mo lang ang boses mo. Baka marinig nila tayo. Malalaman mo rin na po kung bakit kailangan natin gawin ito. Pero hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan ng tungkol sa mga aswang. Isa pa, ang mga nilalang na humahabol sa atin, alagad sila ni Haring Sibar. Kaya tara na, kailangan na nating lisanin ang lugar na ito. Sana naman po ba tayo pupunta, Lo? Sa bahay ng kaibigan ko sa baryo ng Santa Fe. Ligtas tayo ron at kahit papano ay matutulungan nila tayo. Para ano po? Para mandamay na naman ng ibang tao. Hindi na po ako sasama sa inyo, Lo. Dito na lamang po ako. Pagod na rin po ako sa palagi nating pagtakbo, papalayo sa mga nilalang na yon. At hindi ko na rin po kayang may ibang tao na madamay sa problema natin. Pero Apo, hindi mo naman ako naiintindihan Mapanganib ang lugar na ito para sa atin. Kaya hindi tayo maaaring manatili dito. Dahil natitiyak ko na may madadamay at may madadamay pa rin sa problema natin. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Ayoko na rin ng gulo, Apo. Yun ang paniwalaan mo. Ano kanyo? Tahimik? Lolo, hindi po nila tayo pinapatahimik. Palagi po nila tayong ginugulo. Hindi ko po alam kung bakit tayo lamang ang hinahabol nila. Parang gusto ko na pong isipin na may tinatago talaga kayo sa akin. At may kaugnayan yun sa dahilan kung bakit kailangan nyo magkunwari na ampun nyo lang ako. Naguguluhan na po ako Lo, parang awa nyo na Magsabi na po kayo ng totoo.
Wala akong tinatago sa iyo, Apo. Maniwala ka. Hindi ko po alam kung dapat ko pa bang paniwalaan ang mga sinasabi niyo sa akin, Lo. Basta ang alam ko ngayon, natatakot na po ako sa mga nangyayari sa atin. Ilang aswang pa po ba ang hahabol sa atin para patayin tayo? Kaya nga gusto kong pumunta sa bahay ng kaibigan ko. Matutulungan niya tayo. Huli na to, Apo, pangako. Kahit ngayon lang makinig ka sa akin. Matanda na ako, Apo. At hindi ko na kaya makipagsabayan sa kanila ng lakas sa lakas para ipagtanggol ka sa araw-araw. Kung pagod ka na, mas pagod akong tumakbo, Apo. Pero kailangan. Para sa iyo rin naman to eh. Kahit na ano pa pong sabihin niyo, Lolo Densyo, hindi ko pa rin po kayo naiintindihan kung bakit nangyayari sa atin to. Natatakot din naman po ako sa mga nilalang na yun. Pero mas natatakot po ako kung pati po kayo ay mawawala sa akin. Kagaya na nangyari sa akin mga magulang. Sige na, Apo. Pumayag ka na. Wala na akong ibang kamag-anak dito na maaari nating hingan ng tulong. Si Rodel lang ang nag-iisa kong kaibigan na makakapagbigay ng tulong sa atin. Tutol man ang isip at kalooban ni Rene, ay wala na siyang nagawa. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata ni Lolo Densyo habang nakaupo ito sa malaking ugat ng puno. Bago nagsimulang maglakad, ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rene. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib dahil sa paglisan sa baryong yun. Napamahal na rin sa kanya ang lugar na yon. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makapagpaalam sa kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na sa babaeng pinakamamahal niya. Nalaman niya na ang baryo ng Santa Fe ay ang dating lugar kung saan doon isinilang ang kanyang mga magulang, maging si Lolo Densyo. May sarili akong bahay sa katabing bahay ni Rodel. Pansamantalang doon muna tayo titira. Sana hindi na nila tayo matuntun sa lugar na yon. Hindi na nagsalita pa si Rene. Ipinaramdam niya sa matanda na masama ang kanyang loob sa pag-alis nila sa baryo. Kung ano man ang dahilan ng lahat ng nangyayari sa kanila, ipinagdadasal na lamang ng binata na wala ng aswang ang manggugulo sa kanila sa baryong lilipatan nila. Wala ng tao sa labas, kaya hindi tayo makakapagtanong sa kanila kung nasaan ang bahay ni Rodel. Ang laki na ng pinagbago ng baryong ito. Marami ng mga bayan nakatayo at halos kaliwat kanan ng mga tindahan. Kapansin-pansin din ang pagkakasara ng mga pintuan at bintana. Mukhang may kinakaharap na problema ang lugar na ito, Rene. Aba, ayos ka lang ba, Rene? May masakit ba sa'yo? Ayos lang po ako. Hindi po ba niyo natatandaan kung saan nakatira ang kaibigan niyo, Lolo Densyo? Sana hindi sila umalis sa dati nilang tirahan. Ang alam ko malapit lamang yun sa kakauyan. Halos 16 na taon din ang lumipas magmula nang umalis ako sa baryong ito. 2 taon ka pa lamang nun. Naiwan ko ang lugar ng lola mo. Kaya baka nagbago na rin ang tirahan ni Rodel. Kung ganun po pala bakit dito niyo po naisipang pumunta? Hindi po ba't dito nagsimula ang lahat? Dito rin namatay ang aking ama at ina? Dahil dito ako isinilang, Apo. At hindi nila iisipin na nandito ulit ako. Halika, may lalaking nakaiga sa bangkong gawa sa tabla ng kahoy. Lapitan natin at baka alam niya kung saan nakatira si Rodel Santos. Lo, mukhang lasing naman po yun Baka magalit po at masaktan lang tayo. Ay, nako! Umiral na naman yung kaduwagan mo. Mas maganda nga kung lasing siya. Abe, kahit hamunin niya ako ng suntukan buong araw, sigurado mananalo ako sa kanya. Dahil hindi pa man lumalapat ang kamao niya sa mukha ko. Aba, baka natumba na siya. Lolo naman puro na naman kayo biro Ako na nga lang ang lalapit sa kanya para magtanong. Baka magulat pa po sa itsura niyo Matakot pa, takbuhan tayo. Abat, nanlait pa itong batang Sige na, tanungin mo na siya. Dahil nakatalikod ang lalaking nakahiga sa kahoy, kailangan pa niya itong silipin para gisingin. Kaya lang, sa pagtunghay niya sa mukha ng lalaki, ay biglang nanigas ang kanyang 2 tuhod. Hindi siya nakapagsalita sa nakitang eksena
na tumambad sa kanyang paningin. Butas ang tiyan ng lalaki at nakalaylay na ang lamang loob nito sa lupa. Nakita niya rin sa harapan ng lalaki ang maliit na baboy ramo na patuloy na nilalantakan ang laman loob ng kaawa-awang biktima. Halos masuka siya sa kanyang mga nakita, lalo pa at hindi napapansin ng baboy ramo ang kanyang presensya. Nakapikit itong ngumunguya na parang nilalasap pa ang putahing nakahain sa harapan nito. Ano na rin eh? Hindi ka na nakagalaw dyan. Namumutla rin ang labi mo. Abay para kang uminom ng suka. Ako na nga lang ang magtatanong. Nandilat ang mga mata ni Rene dahil sinusubukan niyang pigilin si Lolo Densyo sa paglapit. Kaya lang, sa kabila ng mga ginagawa niya, ay patuloy lamang ito sa paghakbang. Hindi niya na ito napigilan na silipin ito ang muka ng lalaki. Dala ng pagkibigla, ay hindi sinasadyang mapasigaw si Lolo Densyo nang makita nito ang itsura ng nilalang. Mabaging langit! Aswang! Aswang ang baboy ramo na yan, Rene! Dahil sa sigaw na yon, tuluyan na ngang napansin ng baboy ramo ang presensya nilang dalawa. Gulat din itong napahakbang paatras habang hindi inaalis ang paningin nito sa kanilang mga muka. Napapalunok ng laway si Rene habang pinagmamasdan ang pagtulo ng laway ng baboy ramo. Kaya pareho silang nagulat ng matanda nang bigla itong sumugod papunta sa kanila. Biglang nagbago ang anyo ng baboy ramo habang nasa ere. Isang taong baboy ramo nakahawig ng mga nilalang na humahabol sa kanila. Mahahaba ang mga pangil nito at mapupula rin ang mga mata. Pagbagsak nito sa lupa ay kagad na naramdaman ni Rene ang pagtama ng ulo nito sa kanyang tiyan. Masakit at halos hindi siya makahinga sa malakas na pagbagsak niya sa lupa. Rene! Apo ko! Sunod na binalingan ng nilalang ay ang kanyang Lolo Densyo na tumakbong papalapit sa kanya. Malakas nitong sinipa ang matanda sa sikmura. Kaya naman, bumagsak sa lupa si Lolo Densyo at tumalsik ang hawak nitong tungkod. Lolo! Lolo Densyo! Gumapang si Rene papalapit sa nakahigang si Lolo Densyo. Kaya lang ay binuhat ng nilalang ang matanda. Saka inihagis papalayo sa kanya. Halos mabaliw si Rene nang makita kung gaanong nasaktan ng matanda sa pagbagsak ng katawan nito sa mabatong kalsada. Kasunod, ang malakas na pag-angil ng taong baboy ramo. Nakatingala ito sa langit habang nakadipa ang mga kamay. Lumikha yun ng nakakabinging tunog na parabang nagtatawag ng kasama. Sapat na para mabulabog ang mga taong nakatira sa mga bahay na yon. Ngunit walang nagbukas ng pinto at bintana para sa kanila. Dama niya ang bigat sa lugar na yon na parang alam na ng mga tao sa lugar na yon ang tungkol sa nilalang. Nang mapansin ng aswang na hindi na gumagalaw si Lolo Densyo, inisip nito na patay na ang matanda. Kaya naman, si Rene ang nilapitan nito. Dahan-dahan itong humahakbang papalapit sa kanya habang nakaamba ang matutulis nitong mga kuko. Saktong binuhat siya nito sa pamamagitan ng pagsakal. Naramdaman niya ang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang leeg. Nagpupumiglas siyang kumakawala sa malakas nitong kamao. Ramdam na ramdam niya ang magaspang nitong palad na lumapat sa kanyang balat. Sumigaw ito sa kanyang muka, kaya naman nalanghap niya ang mabaho nitong hininga. Sa gilid ng kanyang paningin ay napansin niya ang maingat na pagtayo ni Lolo Densyo habang pinupulot nito ang tumalsik na tungkod. Saka lumapit sa kanilang kinaroroonan. Malakas nitong pinalo ang ulo ng aswang at dahil sa sakit, malakas itong napasigaw. Bitiwan mo ang apo ko! Hayop ka! Ilang beses na pinagpapapalo ng tungkod ni Lolo Densyo ang katawan ng taong baboy ramo. Ngunit hindi ito natinag. Sa halip, lumikha ito ng malakas na pagsigaw na masakit sa kanilang tenga. Binitiwan ng aswang si Rene at si Lolo Densyo ang hinarap nito. Bakas ang galit sa muka ng nilalang habang sumusugod sa matanda. Naramdaman naman ni Rene ang masakit na pagtama ng kanyang katawan sa lupa. Ganun pa man, ay pinilit niyang bumangon para tulungan ang kanyang lolo.
pero mahusay talaga ang matanda. Nagawa nitong pabagsakin ang nilalang hanggang sa mamatay ito. Hindi pa nasiyahan si Lolo Densyo. Dumampot pa ito ng isang malaking bato at paulit-ulit na pinukpok ang ulo ng nilalang. Akala niya ay tapos na ang nakakakilabot na banta ng aswang. Pero nagkamali siya. Halos mamilog ang mga mata ni Rene nang sa pagitan niya sa likod ni Lolo Densyo ay may biglang sumulpot na nilalang. May hawak itong tridente o sandatang may 3 talim sa dulo. Gawa yon sa bakal. Nakangisi itong nakatingin sa kanyang lolo habang abala ito sa pagpukpok sa ulo ng aswang. Kapansin-pansin din ang dalawa nitong baluktot na sungay, mapupulang mga mata at mabalahibong katawan hanggang sa mukha nito. Sa mga mata nito ay parang sinasabing sa wakas ay nahuli na rin si Lolo Densyo. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan dahil sa itsura ng nilalang na yon. Ang kalahating katawan nito ay sa tao, habang ang bewang hanggang paa nito ay sa baboy ramo. Halos kasing taas ito ng kanyang lolo. Hindi siya makapagsalita, lalo na nang mapunta ang kanyang paningin sa muka ng halimaw. Singkit ang mapupula nitong mga mata. Ang tenga ay tulad ng sa paniki. Kulubot at laylay ang balat sa muka. Nakalabas din ng isang dangkal nitong pangil. Pagkatapos ang mga kamay ay may mahahabang mga kuko. Idagdag pa ang nakakakilabot nitong paghuni na parang tunog ng asong gubat. Nakakasulasok ang mabaho nitong amoy na walang iniwan sa nabubulok na sugat na hindi naghihilom. Para itong demonyo na nakatayo sa likod ng kanyang Lolo Densyo. Lolo Densyo! Sa likod nyo! Saka tumigil sa ginagawa ang matanda habang nakatingin sa takot na muka ni Rene. Nakakunot ang noo nitong hindi napapansin ang nilalang na nasa likuran. Tila hinihintay lamang ng halimaw na humarap si Lolo Densyo. Ano yon? Ano nangyayari sa'yo, Rene? Nang maamoy ng matanda ang mabahong simoy ng hangin, parang bigla itong nanigas sa kanyang kinatatayuan. Nanlalaki ang mga matang napatingin ito kay Rene. Tila pamilyar sa matanda ang mabahong amoy ng aswang. Huwag po kayong gagalaw, Lolo! Huwag kayong gagalaw! Alam ko! Humanda ka! Takbo na, Rene! Nagulat si Rene sa biglang pag-ikot ni Lolo Densyo sa likuran nito. Inatake kagad ng matanda ang nabiglang halimaw. Gamit ang tungkod nito ay paulit-ulit na hinampas ng matanda ang katawan ng aswang hanggang sa ito ay bumagsak ng pasadsad sa lupa. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon ng matanda na tumakbo na rin sa gawi ni Rene. Diyos ko, Rene! Bilisan mo'ng tumakbo! Natuntunan niya tayo! Hindi ito maaari! Alam na ng hari na narito tayo! Nakakatakot po ang itsura niya, Lolo! Para sa demonyo na nag-anyong baboy ramo! Isa siyang makapangyarihang hari ng mga aswang na harting. Napakamapanganib niya, Apo! Kaya bilisan mo'ng tumakbo bago pa niya tayo maabutan! Pero kayo naman po mabagal tumakbo eh! Bilisan niyo po, Lo! Hinahabol niya po tayo! Nako, sana'y tulungan tayo ng Panginoon na makatakas sa halimaw na yon. Wala man lang sumubok na tumulong sa atin dito, kahit naririnig nila ang mga sigaw natin. Sinubukan ni Rene nakatukin ang lahat ng pinto ng mga bahay sa gilid ng kalsada. Ngunit walang sino man ang naglakas ng loob na pagbuksan sila. Bakas ang takot sa buong baryo. Marahil ay alam na ng mga ito ang pag-aasik ng lagim ng mga aswang. Pasadsad silang napahinto sa pagtakbo nang bumagsak sa kanilang harapan ang nilalang na nagmula sa ere. Tumalon ito sa unahan ng kanilang daan habang si Rene ay nanlalaki pa rin ang mga matang titig na titig sa itsura ng halimaw. Hindi mo na ako matatakasan, tanda. Ibigay mo na lang sa akin ang kailangan ko at hahayaan ko kayong dalawa na mabuhay. Hindi ako natatakot mamatay. Hindi ka magtatagumpay. Nagawa ko ng tumakas sa inon at magagawa ko ulit ngayon. Hindi. Hindi ko nahahayaang mangyari yun. Matagal na panahon kong hinintay ang pagkakataong magkaharap muli tayo. Alam kong hindi mo ko sasaktan dahil sa oras na mapatay mo ko, hindi mo makikita
kung nasaan ang bagay na matagal mo nang kinukuha sa akin. Lolo, ano po bang pinag-uusapan nyo? Ibigay nyo na po sa kanila kinukuha nila. Ano po ba kasi yun? Hindi maaari, Rene. Dahil gagamitin lang niya yon sa pagpaparami ng kanyang alagad. Mag-ahari siya sa sanlibutan at magtatagumpay sa kanyang kasamaan. Mamamatay na muna ako bago niya makuha yon. Tama na! Kung hindi ikaw, baka magamit ko ang binatang yan para maituro sa amin ang sandata. Pwede rin naman na ako kumuha nun, hindi ba? Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Sibar sa buong paligid, kasabay ng paglitaw ng mga taong baboy ramo sa likod ng mga puno na pinagtataguan ng mga ito. Lahat ay may mga tangan na latigo na may tinik. Nagsipagtaasan ng mga balahibo sa katawan ni Rene nang makita ang maraming alagad ng hari ng aswang. Lahat ay umaangil na parang asong galit. Halos umabot ng 20 nilalang ang nakatayo sa likuran ni Sibar. Kasunod ang paghalakhak nito ng malakas nang makita ang takot sa kanilang mga mata. Sinasabi ko na nga ba't mahina ang binatang kasama mo? Ano? Ako mahina? Hindi ako mahina, no? Kayang-kaya kitang labanan. Teka, ano ito? Nararamdaman ko na espesyal ang binatang kasama mo, tanda. Lo, ano po bang gagawin natin? Mamamatay tayo rito. Natatakot na po ako. Huwag kang papahalata. Naapektado ka sa mga sinasabi niya. Hindi pa ito ang oras sa kamatayan natin na po. Alam ko sinusubukan lang ng hari na takutin tayo. Hindi ako pauuto sa kanila. Alam ko sa oras na makuha na nila kailangan niya sa akin, ay papatayin din nila tayo. Tama na ang satsatanda. Alam kong tinatago mo na sa amin ang sandatang hinahanap ko. Wala ka ng tagapagmana ng armas. Kaya ibigay mo na lamang sa amin yun at nangangako kong ibibigay ko sa inyo ang katahimikan. Hindi ako tanga para maniwala sa mga sinasabi ng isang demonyong nilalang nakagaya mo. Kahit ano mangyari, hindi nyo malalaman kung nasa ng sandatang yon. Dahil itinago ko yon sa lugar na hindi nyo matatagpuan. Nagwala ang hari ng mga aswang sa sinabing yun ng matanda at pinagbunto na nito ang katabing taong baboy ramo. Nagulat sila nang nagawa nitong paslangin sa harap nila ang sariling alagad nito. Kinagat nito ang leeg ng nagpupumiglas na aswang. Malaki ang hakbang ng paa nito na lumapit sa harapan nila at sa harap nila mismo sinakmal nito ang leeg ng kanyang alagad. Tumalsik ang mainit na dugo sa muka at damit ni Rene. Kitang-kita niya ang paggalaw at pagpipisig ng paa ng taong baboy ramo habang nilalapa ng sarili nitong hari. Napapikit si Lolo Densyo. Hindi nito akalain na ganun pala kasama ang haring si Sibar. Kasunod ang malakas ngunit matinis na sigaw ng biktima. Hindi pa siya nasiyahan. Sa harap nila mismo, walang kahirap-hirap nitong winakwak ang tiyan ng taong baboy ramo. Binibasib nito ang laman loob ng kaawa-awang biktima. Hindi pa doon natatapos ang mga eksenang napapanood nila dahil niluray-luray pa nito ang katawan ng aswang. Hindi alam ni Rene kung gaano siya katagal na hindi huminga hanggang sa narinig niya ang malakas na pagsalita ng hari ng mga aswang. Nakita niyo ba kung ano ang gagawin ko kapag hindi niyo naibigay sa akin ang kailangan ko? Nasaan ang sandata, Densyo? Ibigay mo na sa akin kung ayaw mong gawin ko rin sa binatang nasa likod mo ang ginawa ko sa akin alagad. Agad-sagad na sa buto kasamaan mong hayop ka. Sa palagay mo, natatakot kami dahil ipinakita mo pagpatay sa alagad mo. Pwes nagkakamali ka, Sibar. Mas lalo ko pa yung itatago sa'yo para matapos na kasamaan mong hayop ka. Kung ano ang pangit ang itsura mo, ay kasing pangit din ang bunhi mo. Dahil sa ginawa mo, mawawalan ka ng alagad. Matatakot sila sa'yo. At hindi na ako magtataka kung isang araw, magising ka na lang na isa ka na lang palang hari na wala ng alagad. Huwag kang magtapag-tapangan, binata.
Naaamoy ko sa iyo ang takot. Magpasalamat na lamang kayong dalawa dahil nagiging mabait pa ako sa inyo ngayon. Alam ko kung bakit hindi mo kami masaktan. Dahil mawawalan ka na rin ang pag-asang makuha ang sandata kapag may nangyaring masama sa amin. Hindi alam ni Rene kung ano bang uri ng sandata ang pilit na kinukuha ng hari ng mga aswang at gano'n na lamang ang pagprotekta ng kanyang lolo sa bagay na matagal na nitong tinatago. Talaga bang inuubos niyo ang pasensya ko? Kaya-kaya ko kayong patayin kung gugustuhin ko. Sige, dalhin niyo ang matandang ito, pati ang binatang yan. Patayin niyo sila, dahil kapag nawala na sila sa landas ko, wala na rin magiging hadlang sa aking paghahari. Nagsilapitan ang mga nilalang sa kanilang kinatatayuan, subalit nagulat ang lahat sa pagdating ng isang matandang lalaki at isang binata. May mga isinaboy itong usok at asin sa mga nilalang na nagtangkang lumapit sa kanila. Dahil sa makapal na usok na kumalat sa buong paligid ng kanilang kinatatayuan, nagkaroon sila ng pagkakataong tumakas. Dito tayo, Densyo! May kalesang naghihintay sa atin sa dulo ng daan na ito. Mabuti na lamang at dito kami dumaan ng apo ko. Sige, Marlon, isaboy mo lang ang asin sa dinadaanan natin para hindi nila tayo masundan. Hindi makapagsalita si Rene na patuloy lamang sa pagsunod sa mga taong tumulong sa kanila. Habang naririnig pa rin niya ang malakas na pagsigaw ng hari na si Sebar. Nagwawala ito dahil wala itong makita sa daan. Kumalat ang kulay puting usok, pati na ang amoy ng insenso at kamangyan. Pansamantala lang po ang usok at asin, hindi magtatagal ay makakatawid din sila sa mga pangontrang isinaboy namin. Bilisan niyo umakyat sa kalesa. Marlon, ikaw na magpatakbo sa kabayo. Lolo Densyo, nakasunod pa rin po sila sa atin. Kumapit po kayo mabuti, patatakbuhin ko na po ang kalesa. Hiya! Halos hindi lumapat ang gulong ng kalesa sa daan sa bilis ng pagpapatakbo ni Marlon sa kabayo. Panay naman ang linga sa huli ang daan si Rene habang nakikita ang mabilis na paghabol sa kanila ng mga taong baboy ramo. Hanggang sa nakaagwat na sila sa mga alagad ng hari. Kaya lang ay nakita ni Rene na tumayo ang hari ng harting sa daan habang nakatutok ang tridente sa kanilang sasakyan. Hindi niya alam kung anong puwersa ang bumalot sa kalesa at nagsimula yung magpagewang-gewang sa pagtakbo. Ituloy mo lang ang pagpapatakbo sa kabayo, Marlon. Hanggang sa makalayo tayo sa hari. Ginamitan niya tayo ng itim na kapangyarihan para mapahamak tayo sa sasakyan. Kapag nakalayo na tayo, mawawalan na rin ang bisa ang itim niyang kapangyarihan na bumabalot ngayon sa kalesa. Hindi nga nagtagal ay nawala na ito sa kanilang paningin. Tanging ang maliwanag na sikat ng buwan ang nagsisilbi nilang tanglaw sa daan. Sakalan din nakahinga ng maluwag si Rene at napasandal siya sa sandalan ng upuan habang nakatingin sa unahan ng daan ng kanilang kalesa. Naramdaman niya ang pagkati ng kanyang pisngi dahil sa dumikit na dugo sa kanyang muka. Pinunasan niya ito at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa kanyang dibdib. Hindi niya akalain na makakaligtas sila sa kamay ng haring si Sebar. Magmula nang umalis ka sa baryo natin, Densyo, hindi na kami nagkaroon ng katahimikan sa lugar na yon. Tuwing gabi ay gumagala ang alagad de Sebar para silang may hinahanap na kung anong bagay sa baryo natin. Kaya pala hindi sila nagbubukas ng pinto at bintana ng kanilang mga bahay dahil alam nila ang panganib na naghihintay sa kanila sa oras na tulungan nila kami. Alas 5 pa lang ng hapon ay nagsasara na sila ng kanilang mga bahay. Kapag meron taong pasaway na hindi sumusunod sa batas, huwag nang umasa na buhay pa ito kinabukasan. Lahat sila ay takot na takot sa mga aswang. Ang iba nga ay umalis na lang ng baryong ito para sa kanilang kaligtasan. Teka, saan ba tayo pupunta ngayon, Rodel? Sa bahay ko, sa gitna ng ilog na malapit sa Akahuyan. Matagal na kaming lumipat sa lugar na yon para makaiwas sa bagsik na mga aswang. Bakit ka nga ba bumalik dito, ha, Densyo? Natagpuan nila kami at nag-aalala ko sa kaligtasan ni Rene. Matagal na nagkumustahan
ang dalawang matandang magkaibigan, habang si Rene ay tahimik lang na nakikinig sa mga pinag-uusapan ng mga ito. Nakatingin siya sa likod ni Marlon na abala sa pagpapatakbo ng kabayo. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang sandatang tinutukoy ng hari ng mga aswang. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang kagustuhan nitong makuha ang armas na yon. Maya-maya pa ay biglang tumigil sa pagtakbo ang kalesa at nakita ni Rene ang kubo na gawa sa kugon at kawayan. Nakatayo yun sa gitna ng maliit na ilog. Nandito na tayo. Tara na. Bumaba na kayo. Ligtas na tayo sa lugar na ito. Hindi nila tayo basta masusundan dito. Teka, bakit nasa gitna po ng ilog ang bahay niyo, Lolo Rodel? Yan ang pinakaproteksyon ko laban sa amoy ng mga aswang. Natatalo ng malansang amoy ng ilog ang pang-amoy ng mga nilalang na arting. Maliban na lamang kung sadyang mapapadpad sila sa lugar na ito. At ang lagaslas naman ng tubig ang siyang magsisilbing ingay para hindi naman nila marinig ang mga pinag-uusapan namin sa loob ng bahay. Sa maniwala kayo at sa hindi, kaming dalawa lang ni Dencio ang nakakaalam tungkol sa itim na kapangyarihan ni Sebar. Alam kong nakasunod sa atin ang kanyang gabay usok. At dahil sa ilog na ito, hindi niya malalaman kung ano ang mga ginagawa natin. Tayo na po sa loob. Kanina pa po naghihintay si nanay eh. Baka po nag-aalala na siya. Nang pumasok sa loob ng bahay si Lolo Rodel, kasunod sina Lolo Dencio at Marlon, naiwan naman si Rene na lumingalinga pa sa paligid. Bago siya pumasok sa loob ng bahay, nakita niyang nakaupo sina Lolo Dencio at Lolo Rodel sa upuang gawa sa kawayan. Maganda ang loob ng sala at sa dingding ay napansin niya ang iba't ibang klaseng mga sandata. Patunay yon na manunugis nga ng aswang ang maglolo. Naupo siya sa harap ng upuan ni Lolo Dencio dahil balak na niyang tanungin ito sa mga nangyayari sa kanila at kung ano ang sandatang tinutukoy ng hari. Lolo, siguro naman po sasagutin niyo na po ako ngayon sa mga tanong ko. Ang mabuti pa ay maiwan ko na muna kayong dalawa dito sa sala para makapag-usap kayo ng maayos. Dencio. Maraming salamat, Rodel. Sige, mag-usap na lamang tayo mamaya. Hinintay ni Rene na pumasok si Lolo Rodel sa kusinang pinasukan ni Marlon hanggang sa mangibabaw ang saglit na katahimikan sa pagitan nilang maglolo. Lolo, gusto ko na pong maintindihan ang mga nangyayari. Hindi ko na talaga alam, Lolo, naguguluhan na ako kung bakit kailangan niyo magbuwis ng buhay para sa sandatang tinutukoy ng hari ng mga aswang. Makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko, Rene. Pagod na rin ako sa palaging pagtakbo sa mga aswang na gustong pumatay sa atin. Meron akong itinagong isang uri ng pinakamalakas na sandata sa isang tagong kuweba. Itinago ko yun dahil gusto ko ng tahimik na buhay. Dati akong manunugis ng aswang bago ako nagpasyang mamuhay ng tahimik kasama ka. Ano po? Isang uri ng sandata? Teka. Ano pong klaseng sandata yun, Lolo? Isang tungkod ng itim na dragon na nagtataglay ng pinakamalakas na kapangyarihang tatalo sa hari ng aswang. Kapag napasakamay mo na ang sandatang yon, wala nang makakatalo sa iyo, kahit na makapangyarihang tridente ni Sebar. Kaya naman, gusto niya itong makuha. Lolo Dencio, saan po nanggaling ang tungkod ng itim na dragon? Minana pa ito ng lolo ko hanggang sa kanununuan ng pamilya natin. Nagpasaling-saling lahi ito sa kamay ng mga unang nagmamay-ari ng tungkod. Ayon sa kwento ng lolo ko noon, ang tungkod ng itim na dragon ay nanggaling pa sa bansang China. Teka, sandali lang po, naguguluhan ako yan. Labo naman yata. Bakit naman po nanggaling pa sa China? Paano pong nakarating doon ang ninuno ng lolo nyo? Ayon sa naalala kong kwento ni lolo, ang una raw na ninuno nating pinagbigyan ng sandata ay nakagawa ng kabutihan sa matandang tunay na nagmamay-ari sa tungkod. Dati kasi,
Ang trabaho ng ninuno ng lolo ko ay yung bang pakikipag-barter sa mga karatig na bansa. Barter? Ano po ang barter, Lolo? Ang barter ay isang sistema ng pangangalakal kung saan ang mga tao ay nagpapalitan ng paninda o produkto nang hindi gumagamit ng pera. Sa madaling salita, ito ay direktang palitan ng kalakal kung saan ang halaga ng mga produkto ay tinutukoy batay sa kasunduan ng dalawang partido. Nung sinaunang panahon, ang barter ay karaniwang ginagamit sa pakikipagkalakalan sa pagitan ng iba't ibang grupo o bansa. Halimbawa na lamang, maaaring ipagpalit ng isang komunidad ang kanilang bigas sa ginto o porselana mula sa ibang lugar. Lolo, talaga po bang malakas ang kapangyarihan ng tungkod? Oo, Rene. Napakalakas. Alam mo bang, simula nang mapunta sa lolo ng lolo ko ang tungkod ng itim na dragon, ay nagamit ito sa mga digmaan ng ninuno ng pamilya natin sa panahon pa ni Lapu-Lapu at Magellan. Ginamit din sa panahon ng digmaan ng pananakop ng Kastila at Hapones. Dahil sa mga panahong yon, ay kalaban nila ang hari ng aswang na ninuno naman ni Haring Sibar. Kaya ginusto nitong makuha ang sandata para matalo tayo sa labanan. Hindi ko po alam na makasaysayan po pala ang sandatang yun, Lolo. Matanda na ako at mahina na para lumaban pa sa mga aswang apo. Kaya napagpasyan kong itago na lamang ito sa kuweba. Tanging ang kadugo ko lamang hanggang sa kahuli-hulihan nating lahi ang may kakayahang makahawak sa sandata. Nababalutan ito ng malakas na orasyon na tanging ikaw lang ang kikilalanin ng bisa ng tungkod ng itim na dragon. At panahon na po para kunin ito at harapin ang hari ng mga aswang na si Sibar. Teka, ano po sabi nyo? Ako po, Lo? Wala nang iba pa rin eh. Pero mag-iingat ka pa rin. Dahil sa oras na makuha mong tungkod at napunta sa iyong mga kamay, marami na ang magtatangka sa buhay mo para agawin ang tungkod na yon. May mga nilalang na susubok sa iyong kakayahan, lalong-lalo na ang muling pagbangon ng mga aswang na kung tawagin ay amalanhig, na susukat kung karapat-dapat ka nga ba sa sandata. Pero Lo, natatakot po ako eh. Hindi ko po yun magagawa. Kapag nahawakan mo na ang sandata, magkakaroon ka ng dunong o kakayahang walang kapantay. Alam mo bang, nang dahil sa mga nilalang na yon, ay namatay ang mga magulang mo, pati na ang ama ni Marlon. Nilusob kami ng mga aswang sa bahay noon. Hindi ko sila nailigtas dahil marami sila. At nawala ako sa focus nang makita kong ikaw naman ang nasa panganib. Patunay ang peklat mo sa iyong leeg. Hindi ko po alam na namatay ang mga magulang ko nang dahil sa mga aswang na yon. Lo, gagawin ko po ang lahat para sa tungkod. Bibigyan ko po ng hustisya ang mga nangyari sa mga magulang ko. Sabihin niyo po sa akin, Lo, paano po ako makakapunta sa kuweba na pinagtaguan niyo po ng tungkod ng itim na dragon? Magaling! Magpasama ka kay Marlon na po. Kabisado niya ang kaloob-looban ng gubat. Ituturo ko sa kanya kung nasan ang yungib at kung paano mo naman makukuha ang sandata. Tandaan mong may kasamang orasyon ang tungkod at susubukan nito ang kakayahan mo. Sa makatuwid kailangan mo pa rin pumasa sa isang pagsubok. Nang matapos sila sa pag-uusap, ay narinig naman nila ang yabag ng mga paa na papalapit sa kanila. Nakita ni Rene ang pagsilip ni Marlon, habang bakas sa mukha nito ang tinitimping galit na hindi naman niya alam kung para saan. Pumasok daw po muna kayo sa loob ng kusina. Sige, susunod kami ni Lolo Dencio, Marlon. Tumayo si Lolo Dencio at Rene, saka naglakad papasok sa loob ng kusina. Pagpasok nila sa loob, ay tumambad naman sa kanila ang mahabang estante na gawa sa kahoy na tabla. Ang mga boteng maayos na nakahilera ay may iba't ibang kulay ng likidong nasa loob nito. Dahan-dahang naupo si Rene sa upuang yari sa kawayan. Katabi niya si Lolo Rodel
na maingat na inilapag ang 2 tasa ng kape. Bakas sa muka ni Lolo Rodel ang pag-aalala, lalo na nang makita siya nito at tumingin sa muka ng apo. Halatang narinig nito ang kanilang mga pinag-usapan. Saka naman lumabas mula sa silid. Sa gilid ng kalan ang isang babaeng may magandang muka. Ito ang nanay ni Marlon, at nang makita nito ang peklat sa leeg ni Rene, para itong biglang nabalisa. Kaya naman, nakakaramdam siya ng pagkailang dahil sa uri ng pagkakatitig nito sa mukha niya. Hindi ko sinasadyang marinig ang mga pinag-usapan nyo. Tutol man ako sa binabalak nyong isama si Marlon, ay hindi pa rin naman ako ang magpapasya para sa kanya. Balak niyang sumama rin kay Rene. Ako lang po ang sanay sa gubat, kaya malaki po may tutulong ko kay Rene. Kayong dalawa lang ni Rene ang pupunta sa kuweba dahil hindi ko na kaya maglakad ng ganong kalayo. Hindi ko alam, Dencho, kung tama bang ipaubaya sa mga bata ang pagpunta sa kuweba. Lubang mapanganib ang lugar na yon at maraming nagkalat na mga nilalang na alagad ng kadiliman. Teka lang, Lolo Rodel. Kahit naman po rito sa baryo natin, nagkalat na po mga masasamang nilalang. Sawang-sawa na rin po ako sa pakikipaglaban sa kanila na parang hindi sila nauubos. Marami na po silang napapatay. Nagdudusa ang kababaryo natin dahil sa kanila. Ito na po ang pagkakataon na may isang taong tatayo para lumaban sa kanila. Naluluwang sumali sa usapan ang nanay ni Marlon na si Aling Seta. Sinabi nito na hindi ito makakapayag na sumama ang kanyang anak. Ngunit nanindigan si Marlon. Ipinakita nito sa ina na walang makakapigil sa binata para sumama kay Rene. Dahil ayaw na nitong magtalo silang mag-ina, lumabas na ito ng kusina. Kaya naman, sumunod dito si Rene para kausapin si Marlon. Alam niya kung gaano kasakit mawalan ng isang ama. Marlon, intindihin mo na lang ang iyong lolo at nanay. Nasasabi lang nila yon dahil sa pag-aalala sa'yo. Sino ka para pakialaman ako sa mga gagawin ko? Hindi porket sasamahan kita sa bundok, pwede mo na akong kausapin na para magkaibigan na kagad tayo. Alam mo ba nang dahil sa'yo, ay namatay ang aking ama? Pati na mga magulang mo. Mas pinili nilang iligtas ka kesa sa iligtas ang kanilang mga buhay. Nagulat si Rene sa inasal ni Marlon. Direkta itong magsalita at bakas sa muka ang matinding galit. Para bang gusto na siya nitong suntukin sa kanyang muka. Marlon, wala akong alam. Kahit kailan ay hindi ko ipagpapalit ang buhay ng mga magulang ko para lang sa kaligtasan ko. Nangyari na nga eh. Wala na sila. Sana ikaw na lang ang namatay. Wala akong ibang gusto kundi ang mabigyan ng katarungan na nangyari sa ama ko. Sabay talikod si Marlon sa kanya. Lumabas ito ng bahay. Parang bigla siyang nanlamig nang marinig ang mga sinabi nito. Hanggang sa pagtulog ay hindi dinalaw ng antok si Rene. Nanatili siyang nakatingin sa bubong habang katabi si Lolo Dencio. Mahimbing na itong natutulog sa katre na gawa sa kawayan. Iniisip din niya ang gagawin niya sa sandaling makarating sila sa kuweba at kung anong klaseng mga nilalang ang makakasagupa niya para sa sandatang panlaban sa hari ng mga aswang. Mahinang yugyug sa balikat ang nagpagising sa diwa ni Rene. Nakita niyang nakatunghay sa kanyang muka ang kanyang lolo Dencio. Bumangon ka na riyan na po. Kanina ka pang iniintay ni Marlon sa labas ng bahay. Ano po bang oras na, Lolo Dencio? 10:00 na ng umaga. Hindi kita ginising na maaga dahil alam kong napuyat ka kagabi. Naramdaman kong gising ka pa ng madaling araw. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari sa magulang mo. Walang may gusto na mapahamak sila. Hindi po ako palagay na makasama si Marlon, Lo. Parang bigla po ako nawalan tiwala sa kanya. Dahil ba sinisi ka niya sa pagkamatay ng ama niya? Kung ganon, mas lalong dapat mong patunayan sa kanya na handa kang lumaban sa mga aswang para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang niyo. Ngunit apo, mag-iingat ka. Kapag hawak mo na ang tungkod, ingatan mong
Huwag itong maaagaw sa'yo. Lolo Densyo, kaya ko po ba talagang gamitin yun laban sa mga aswang? Walang imposible, Rene, sa kapangyarihan ng tungkod at sa gabay ng dakilang lumikha. Magtiwala ka lamang sa iyong sarili at magugulat ka sa kapangyarihang taglay ng iyong sandata. Pagkatapos kumain ni Rene at maihanda ang mga gamit sa paglalakad at pagpasok nila sa kagubatan, ay nagpaalam naman sila kina Lolo Rodel, Aling Seta at Lolo Densyo. Inihatid ng mga ito ng tanaw ang papalayong sina Marlon at Rene. Wala silang imikan habang naglalakad. Halos 2 oras na silang naglalakad, ngunit hindi pa rin sila nakakarating sa kanilang pupuntahan. Naiilang naman siyang magtanong kay Marlon dahil may hawak itong itak habang nasa kanyang unan at panay ang pagtabas sa mga talayb na manadaanan nila. Maya-maya pa ay nakaramdam si Rene ng mga yabag sa kanilang likuran. Subalit nang titignan niya ito, ay wala naman siyang nakikitang ibang tao o nilalang na sumusunod sa kanila. Hanggang sa hindi na makatiis si Rene at kinausap na niya si Marlon. Marlon, sandali lang. Magpahinga na muna tayo. Pagod na ako eh. Hindi tayo pwede magpahinga sa lugar na to. Mas mahihirapan tayo maghanap sa kuweba kapag inabutan tayo ng pagdilim sa daan. Kaya lang 2 oras na tayo naglalakad ah. Magpahinga na muna tayo, kahit saglit lang. Isa pa, mainit ang paligid. Ubus na rin ang dala kong tubig eh. Puro ka reklamo, para kang hindi lalaki. Ganyan ba magmamana ng sandata? Mahina at lampa? Hindi nagustuhan ni Rene ang mga sinabi ni Marlon. Kaya naman, hindi na siya nakapagtimpi. Nasagot na niya ito ng may bagsik ang mga tingin. Huwag mong ipamukha sa akin na ako may kasalanan sa pagkamatay ng ama mo. Kagabi pa ako nagpipigil sa ugaling pinapakita mo sa akin, ha? Wala akong alam sa nangyari sa iyong ama. Kaya imbis na sa akin mo ibunto ng galit mo, bakit hindi sa mga aswang na pumatay sa kanya? Doon mo ipakita ang tapang mo. Dahil kapag nakikita kita, naalala ko ang hirap ng lumaking walang ama. Kaya sa oras na magkaroon ako ng pagkakataong makuha ang tungkod, ako mismo ang gagamit nun para paslangin ang mga aswang. Hindi ako aasa sa katulad mong lampa at mahina. Sinasabi ko na sa iyong hindi ako lampa eh. Hindi na nga nakapagtimpi si Rene. Nasuntok niya si Marlon sa muka. Kaya naman, nabitiwan nito ang itak at bumagsak ito sa damuhan. Hindi kagad ito nakabangon habang sinusubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ito ang tandaan mo. Masasaktan ka lang kapag sinubukan mong hawakan ng tungkod. Binabalaan kita. Sa susunod na pagsabihan mo ako ng lampa at mahina, dudurugin ko ang mukha mo sa suntok. Kahit apo ka pa ni Lolo Rodel. Bakit? Totoo naman ah. Isa kang lampa at mahina. Talagang gusto mo ng gulo ah. Pwes, pagbibigyan kita ngayon. Nagpambuno sina Marlon at Rene sa talahiban. Kaya ang matatalas nitong mga dahon ay humiwa naman sa braso ni Rene. Ni hindi niya naramdaman ang mga dugong umagos na sa kanyang braso dahil galit na siyang nakikipagpalitan ng suntok sa nakahigang si Marlon. Nasa ilalim niya ito at nasa ibabaw siya na panay ang suntok sa mukha nito. Pero natigil sila sa pag-aaway nang marinig ni Rene ang mahinang pag-angil ng nilalang sa kanyang likuran. Dala ng pagkabigla sa nakitang anyo ng nilalang ay naitulak siya ni Marlon at bumagsak siya sa talayban. Mabilis na dinampot ni Marlon ang nabitiwang itak at inatakin pasugod ng taga ang asong gubat na may sungay. Tinamaan ng nilalang sa leeg nang bumagsak ito sa damuhan ay brutal itong pinaslang ni Marlon. Natulala siya at napanganga. At yun ang malaking kahihiyan na nagawa niya sa harap ng binata. Tumayo ito na may buong pagmamalaking nakatingin sa kanya. Itinaas nito ang pugot na ulo ng asong gubat. Ngayon mo sabihin na hindi ka mahina at hindi ka lampa. Kulang na nga lang ay mahihi ka sa iyong suot na pantalon. Walang tugon si Rene sa sinabing yun sa kanya ni Marlon. Wala rin siyang mukhang maiharap dito. Sa halip, nagalit siya habang nakasunod sa paglalakad ni Marlon.
Saka lang niya naramdaman ang paghapdi ng mga galos niya sa braso. Walang gustong magsalita sa kanilang dalawa ni Marlon. Kaya lumipas ang isang oras, ay narating na nila ang bunganga ng kuweba. Maraming damong ligaw ang nakasabit sa bukana ng yungib. Kaya naman, kinailangan pa ni Marlon na gumamit ng itak para malinisan yun. Habang naglalakad papasok sa kuweba, ay hindi niya maiwasang hindi kabahan. Lalo pa at alam niyang interesado rin pala si Marlon sa tungkod ng itim na dragon. Pagpasok nila sa dulo ng kuweba, ay sinalubong sila ng maraming paniki na nakatira sa loob. Muntik matumba si Rene dahil sa gulat at nahuli pa niya ang pagsulyap sa kanya ni Marlon habang nakangising ng aasar. Maya-maya pa ay sinindihan niya ang maliit na gaserang ipinadala sa kanya ni Lolo Dencio. Kumalat ang liwanag ng ilaw sa loob ng yungib, habang ang tunog ng kanilang mga yabag sa sahig ay nagdulot naman ng tila alingaw-ngaw sa kanilang pandinig. Hanggang makarating sila sa isang malawak na yungib at nakita nila ang malakas na liwanag na bumabalot sa isang kakaibang tungkod. Nakalutang yon sa kulay berdeng liwanag na parang nakalutang ito sa tubig. Umiikot na parang may malakas na enerhiyang humihila papalapit sa kinaroroonan ng tungkod. Kaya lang ay nagulat si Rene nang biglang tumakbo si Marlon papalapit sa kinaroroonan ng tungkod. Hinawakan nito ang liwanag. "Marlon! Huwag!" Ngunit huli na para pigilan ni Rene ang ginawa ni Marlon. Saktong paglapit nito sa liwanag ay bigla rin itong tumalsik at tumampas ang katawan sa bato. Maging si Rene ay nagulat din sa naging reaksyon ng liwanag nang hawakan ito ni Marlon. Bumagsak sa mabuhanging sahig ng kuweba si Marlon at nawalan ito ng malay. Nilapitan niya ito at pilit na ginigising. "Marlon! Huy! Marlon, gising! Gumising ka!" Pero banayad na ang paghinga ni Marlon. Indikasyon yun na talagang nawalan ito ng malay sa lakas ng pagkakahampas nito sa bato. Nagdadalawang isip tuloy siya na hawakan ng sandata dahil natatakot siyang mangyari din sa kanya ang nangyari kay Marlon. Bumalot ang takot sa kanyang katawan, pati na ang pag-aalala para kay Marlon. "Marlon, huy! Gumising ka! Marlon, nakikiusap ako! Gising! Gising, Marlon! Marlon, gumising ka!" Nang hindi na talaga ito magising, ay nag-alala siyang lumapit sa malakas na liwanag na bumabalot sa tungkod ng itim na dragon. Nanginginig ang kanyang kamay na tinatangkang hawakan ang tungkod. Pagdikit ng kanyang palad sa liwanag, ay nakaramdam siya ng kakaibang sakit na parabang siya ay kinukuryente. Kaya nagulat siya na katulad sa nangyari kay Marlon, ay tumalsik din siya sa pader na bato. Naramdaman niya ang pagtama ng kanyang likod sa sahig ng kuweba. Ngunit naalala niya bigla ang sinabi sa kanya ni Lolo Dencio na susuriin ng liwanag ang pagkatao na ngahawak sa tungkod sa pamamagitan ng orasyong bumabalot sa sandata. Kaya naman, pinilit niyang tumayo at paika-ika ang paa na muling lumapit sa liwanag. Tiniis niya ang sakit habang inaabot ang hawakan ng tungkod. Halos tumulo na ang kanyang luha dahil ang puso niya mismo ang pinupuntirya ng hindi maipaliwanag na kirot. "Makinig ka! Ako ang huling saling lahi ng unang nagmamayari sa'yo. Kaya dinggin mo ang pakiusap ko. Ibigay mo sa akin ang katapatan mo. Ako ang magmamayari sa kapangyarihang taglay mo. Dahil ako ang iyong bagong tagapagmana!" Ubod lakas na pinilit ni Rene na mahawakan ng kulay itim na tungkod. Kasabay ng paglapat ng sandata sa kanyang mga kamay, ay naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang mga paa sa lupa, ang pagguhit ng mainit na boltahe sa kanyang buong katawan, pati na ang paglabas ng itim na dragon sa kanyang harapan, ang nagpapatunay na kinilala na siya ng tungkod. Nagtaasan ang mga balahibo niya sa kanyang katawan nang mapansin ang pagkakaroon ng kulay berdeng liwanag sa kanyang mga mata. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam at nagbago rin ang kanyang damit.
dahil suot na niya ngayon ang tradisyonal na kasuotan ng mga mandirigman Tsino, ang tinatawag na sanfu. Isa itong espesyal na uri ng kasuotan na ginagamit sa digmaan na binubuo ng matibay na tela, metal at iba pang materyales upang maprotektahan ang mandirigma laban sa labanan. Halos hindi siya makapaniwala habang pinagmamasdan ang kanyang sarili, maging ang hawak niyang tungkod, na wala rin ang kanyang sugat sa mga braso. Totoo nga. Totoong kakaiba ang tungkod na to. Saka paano napalitan ang damit ko? Nagulat pa si Rene sa biglang paglitaw ng itim na dragon sa kanyang harapan. Nagmula yon sa hawak niyang tungkod. Nagagawa rin niyang kontrolin ang paggalaw ng dragon, batay sa kung ano ang iniisip niya. Iisa ang kanilang pakiramdam. Itinutok niya ang tungkod sa lupa at nawala ito sa kanyang paningin. Nilapitan niya ang nakahigang si Marlon. Parang may kung anong bumubulong sa kanya at nagdidikta sa kanyang isip sa kung ano ang dapat niyang gawin kay Marlon. Hinawakan niya ang noo nito at lumabas sa palad niya ang malakas na liwanag. Maya-maya pa ay nagising na ang binata. Gulat na gulat itong napatingin sa muka ni Rene. Rene? Rene, ikaw ba talaga yan? Ano nangyari? Bakit ganyan ang suot mo? Marlon, tinanggap na ako ng tungkod ng itim na dragon. Ginamot kita dahil nag-alala ako na baka mamatay ka rin nang dahil sa akin eh. Bumangon si Marlon sa pagkakahiga at matagal siyang pinagmasdan. Umikot pa ito sa kanyang likuran. Naramdaman ng katawan niya na may binabalak itong masama laban sa kanya. Kaya naman, bago pa man mahawakan ni Marlon ang kanyang tungkod, ay malakas na siyang nagsalita para pigilan ito. Tumigil ka na, Marlon! Mapapahama ka lang kung itutuloy mo ang binabalak mo. Hinarap niya ito at nakita niyang nakataas pa ang kamay ni Marlon. Bumakas ang galit sa mukha nito, kaya imbis na harapin ang sama ng loob ni Marlon, ay mas pinili na lamang niya na lumabas ng kuweba kaysa ang makipagtalo pa sa lalaki. Kaya lang, paglabas ni Rene ng yungib, ay hindi niya inaasahang may mga nilalang na nakatayo sa labas ng kuweba. Ang mga aswang na amalanig. Lahat ay parang nanggaling sa sinaunang panahon na muling nabuhay. Nagulat din si Marlon nang makita ang mga nilalang. Diyos ko! Mga amalanhig yan! Humanda ka, Marlon. Masyado silang marami. Kaya mag-iingat ka. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang lalayo sa tabi ko. Pabihira naman, oo. Ako pa ang sinabihan mo ng ganyan. Kanina lang, kulang na lang maihi ka sa pantalon mo. At talagang nagkaroon ka pa ng oras para magpalit ng damit, ha? Bahala ka kung ayaw mo sumunod sa mga sinasabi ko sa'yo. Mula sa kanilang kinatatayuan, ay dinig na dinig ni Rene ang malalakas na pag-angil ng mga ito. Itinutok niya ang kanyang tungkod at hindi niya inaasahan na biglang lumabas ang kulay itim na dragon. Inikutan nito ang mga nakatayong amalanhig. Kasunod ng pagtakbo niya papunta sa kinaroroonan ng mga ito. Hindi niya akalain na mas nakakadiri pa pala ang itsura ng mga ito nang makita ito sa malapitan. Ang naaagnas na balat ng mga ito ay nakadagdag sa mabahong singaw ng hangin sa paligid. Ganon din ang pagbagsak sa lupa ng mga uod mula sa naaagnas nitong katawan. Sinalubong niya ng pagpalo ng kanyang tungkod ang mga papalapit na amalanhig. Bawat pagpalo niya sa katawan ng mga ito ay nasusunog at natutunaw yun na parang mga papel. Ganon din ang bilis at lakas ng kanyang katawan. Ang kanyang itim na dragon na nasa ere ay nagmistulang latigo na isa-isang pinabagsak ang mga kalaban. Hindi rin niya inaasahan na may kakayahan ding magbuga ng apoy ang itim na dragon. Saka lang siya tumigil sa pakikipaglaban nang makita niyang wala nang natira sa mga amalanhig, habang ang itim na dragon ay muling bumalik sa kanyang tungkod. Gulat na gulat si Rene sa kanyang sarili dahil nawala rin ang takot niya sa mga aswang. Anak nang! Paano nangyari yun? Natumba silang lahat ng walang dahilan? Nagkakamali ka, Marlon. Dahil yun sa itim na dragon na kami lang ng mga aswang ang nakakakita.
Maging ako'y nagulat din sa mga nangyari. At sa kasuotan ko to, kusa tong lumitaw nang mahawakan kong tungkod. Kung ganun, ikaw talaga ang pinili ng tungkod ng itim na dragon. Patawarin mo ako sa mga inasal ko kanina. Nagpadala lang ako sa aking emosyon. Dahil hindi ako ang kailangang magtaglay ng ganyang kapangyarihan. Pero hindi naman natin mapipilit ang isang bagay, hindi ba? Kung hindi naman talaga ito para sa'yo. Binabati kita, Rene. Maraming salamat, Marlon. Patawarin mo rin ako sa mga nagawa ko sa'yo. Wala yun. Ako nga nahihiya sa'yo eh. O paano? Tropa na tayo ah. Oo ba? Tropa na tayo. Tara na, alis na tayo. Hindi na ako makapaghintay na hindi ito maibalita kay Lolo Densyo eh. Magagaan ang paa na naglakad ang dalawa habang nilalampasan ang nagkalat na putol ng mga katawan ng mga amalanhig. Habang ang kalahating katawan nito ay unti-unting sinusunog ng apoy. Kahit ilang oras silang naglalakad pa uwi sa bahay ni Marlon, ay hindi na nakaramdam ng pagod si Rene. Parang ang gaan ng kanyang katawan habang hawak ang tungkod. Napansin din niya na ang dulo ng tungkod ay merong nakaukit na ulo ng dragon. Kahawig ito ng dragong lumalabas mula sa tungkod. Maya-maya pa ay natanaw na ni Rene ang bahay ni Lolo Rodel. Sobra siyang nagpapasalamat dahil luminaw rin ang kanyang paningin sa dilim. Bawat galaw ng mga insekto sa kanyang paligid ay nakikita na rin ni Rene. Biglang luminaw ang berdeng liwanag mula sa mata ng dragon sa dulo ng kanyang tungkod. Parang nauunawaan niya ang pagkislap ng mga mata nito. Kaya naman, pinigilan niya si Marlon na mabilis sanang pupunta sa bahay nito. Sandali lang, Marlon. Nararamdaman ng tungkod na may kakaiba sa bahay niyo. Ang mabuti pa, sundan natin ang liwanag na nagmumula sa tungkod ko. Sa palagay ko, ay ituturo niya tayo kung saan dapat tayo dumaan. Sinasabi mo bang may nangyaring masama sa pamilya ko? Wala akong nararamdamang may nasawi sa kanila. Pero sugatan meron. Huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Pareho tayo nasa labas ng bahay. Paano mo nalaman yun? Kung ano ang nararamdaman ng tungkod, yun din ang nararamdaman ko. Konektado ito sa katawan ko. Kaya alam ko may nakaabang na panganib sa atin. Halika na! Sumunod ka na lang sa akin. Nakayukong naglakad ang dalawa habang sinusundan ni Rene ang liwanag na siya lang ang nakakakita. Maya-maya pa ay nagawa nilang makalapit sa dingding ng kusina. Maingat na sumilip si Rene sa loob at hindi nga siya nagkamali. May 2 taong baboy ramo ang nagbabantay sa pintuan. Sa sahig ay naroon si Lolo Rodel. Duguan ang mukha nito dahil sa sugat sa kilay. Muntik nang sumugod si Marlon nang makitang nakahandusay sa sahig ang lolo nito. Ang lolo ko! Sinaktan nila! Si nanay! Nasaan si nanay? Kumalma ka lang at huwag ka maingay. Hindi maluba ang sugat ni Lolo Rodel. Nakikita ko sa klase ng dugo niya. Pumutok lang ang kilay niya dahil sa pagkakauntog sa bangko. Ay no, may bahid pa ng dugo ni Lolo Rodel yung bangko. Anak ng, paano mo nalaman yun? Para kang biglang tumalino at tumalas ang paningin mo ah. Kaya nga huwag kang gagawa ng ingay at ako na ang bahala sa kanila. Hindi na hinintay ni Rene na magsalita si Marlon. Sa halip, magagaan ang mga paa niya na umikot siya sa kabilang pintuan ng kusina. Matapang niyang pinasok yon kahit alam niyang may 2 nilalang na nagbabantay roon. Kapwa nagulat ang mga ito sa nakatayong binata. Kaagad na hinagupit siya ng mga ito ng latigo at dahil sa suot ni Rene na sanfu, hindi yun tumalab sa kanya. Yan lang ba ang kaya niyong gawin? Pagsisisihan niyong sinaktan niyo si Lolo Rodel? Mabilis na umikot sa ere si Rene at ginamit niyang panghampas sa katawan ng mga ito ang hawak niyang tungkod. Bawat pagpalo niya sa katawan ng taong baboy ramo ay tumatalsik ang mga ito sa dingding. Kaya naman, kasama ang mga itong nahulog sa ilog hanggang sa malunod. Saka lang pumasok sa loob si Marlon at hinanap kagad ang kanyang ina. Nay! Nay, nasan ka? Nay! Maging si Rene ay naghanap din kay Lolo Densyo. Si Lolo Rodel ang sumagot habang nahihirapan itong bumangon at sumampa sa bangko. Aray ko!
Dinala nila si Densyo sa kanilang kuta. At ang nanay mo naman, Marlon, naroon sa inyong silid. Itinali sa roon at nilagyan ng busal ang bibig. Mabilis na tumakbo si Marlon sa itinurong kwarto ni Lolo Rodel. Dinig na dinig niya ang pagkalampag ng sahig dahil sa paa ni Marlon. Saka naman hinarap ni Rene si Lolo Rodel. Diyos ko, bakit po nila kinuha si Lolo? Dahil alam na nila na ikaw ang tagapagmana ng tungkod. Hindi ko alam kung paano nalaman ng hari na si Sibar ang tungkol sa pagkukunwari niyong hindi kayo magkadugo. Naalala niya na siya ang gumawa ng marka sa iyong leeg. Kaya nalaman nilang hindi ka nila napatay noon. Kakaiba na si Sibar. Tuwang-tuwa siya sa pagkakaroon niya ng karagdagang kapangyarihan sa hawak niyang tridente. Ipinakita niya sa akin ang kulay pulang usok sa kanyang sandata at natunaw ang isa sa kanyang mga tauhan. Mabuti po pala at hindi niya kayo sinaktan. Sinadya niyang buhayin kami para maiparating sa iyo ang gusto niyang mangyari sa oras na bumalik ka. Ano po yun, Lolo Rodel? Tungkod o buhay ni Densyo. Yun lang ang sinabi niya sa akin bago niya iniwan ang 2 aswang na nagbabantay sa amin kanina. Kung ganun po kailangan kong iligtas si Lolo Densyo. Magagawa na niyang patayin si Densyo dahil wala na itong silbi sa kanya. Sa labas, sa gitna ng baryo, maghaharap kayong dalawa dahil ipapakita niya sa taong bayan kung gaano siyang kalakas. Nag-aalala ko para sa kaligtasan ng lolo mo, Rene. Ang ipinagtataka ko lang po, Lolo Rodel, paano nadadagdagan ang kapangyarihan ng tridente? Talagang nangyayari yon sa hari. Kapag may nakakuha na sa tungkod, lalo na kapag meron pang nakialam. Isang taong nagtangka na hawakan ng tungkod na may masamang intensyon. Ang malakas na enerhiya ng pusong punong-puno ng galit sa dibdib ang sasama sa hangin para hanapin ang nilalang na may nakakatakot na layunin. Dahil yun sa orasyong nakabalot sa sandata. Hindi ko alam na may masamang epekto ang ginawa ni Marlon kanina. Ano ka mo? Bakit? Anong ginawa ng apo ko, Rene? Ikinuwento ni Rene ang ginawang pagtangka ni Marlon sa pagkuha sa tungkod. Saktong narinig yun ng lalaki dahil kalalabas lang ng silid habang inaalalayan ang kanyang ina. Baka sa mukha ni Marlon ang hiya at pagsisisi nang malamang ito ang dahilan kung bakit lumakas ang kapangyarihan ng kalaban. Wala na rin naman tayo magagawa sa bagay na yan. Wala na. Nangyari na. Ngayon, Marlon, alam mo na kung gaano kasakit ang pakiramdam ng sinisisi. Imbis na nakatulong ka, nakadagdag ka pa sa paghihirap ni Rene. Tama na po. Tama na po, Lolo Rodel. Wala naman po siyang kasalanan Pasensya na po kayo, Lolo. Alam ko po nagkamali ako. Saka lang napansin ni Lolo Rodel ang suot ni Rene. Bumakas ang kasiyahan sa mukha nito dahil biglang naalala ng matanda ang itsura noon ni Lolo Densyo habang nakikipaglaban ito sa mga aswang. Ginamot na muna ni Rene ang sugat sa kilay ni Lolo Rodel bago sila nagplano na sumabak sa laban. Kung ang tungkod na ito ang kailangan nila, pues ibibigay ko to sa kanila kapalit ng kaligtasan ni Lolo Densyo. Meron lang po akong katanungan, Lolo Rodel. Nakita na po ba ng hari ang itsura ng tungkod na itim na dragon? Hindi pa kahit na kailan. Dahil matagal itinago yan ni Densyo sa kuweba. Mukhang alam ko na po kung ano ang mga dapat kong gawin. Sasama ako sa iyo, Rene. Babawi ako sa lahat ng mga naging kasalanan ko. Ano ka ba, Marlon? Wala ka namang kasalanan O sige, pagbibigyan kita sumama sa akin para sa katarungan ng mga mahal natin sa buhay, pati na sa kaligtasan ni Lolo Densyo. Pagkatapos makapag-usap at maghanda ng kanilang mga plano, nagsimula na silang maglakad papunta sa lugar na sinabing tagpuan nila ng hari ng aswang. Pagdating nila sa kalsada, ay palihim niyang pinagtago si Marlon sa gilid ng bahay na gawa sa kugon. Naghintay siya sa pagdating ng mga taong baboy ramo, habang ang kanyang tungkod ay itinago niyang pansamantala sa ilalim ng bangko na malapit sa kanyang kinatatayuan. Yun ang naisip niyang taktika para maisahan ang hari ng mga aswang. Hindi nagtagal ay dumating na si Haring Sibar.
Bilib din ako sa'yo. Talagang dito mo pa napiling maglaban, ha? Sa gitna ng kabahayan. Matitikman mo ngayon ang ganti ko sa lahat ng kasalanang ginawa mo sa akin. Pakawalan mo, Lolo Densyo ko. Dahil kung hindi, pahihirapan kita gamit ang tungkod hanggang sa mamatay kang hayop ka. Hawak ko ang buhay mo, Gonggong. Kaya ikaw ang dapat na matakot sa akin. Ibigay mo sa akin ang tungkod, kapalit ng buhay ng lolo mo. Apo! Apo, wag! Huwag kang makinig sa kanya! Labanan mo siya! Patayin mo ang diablong ito! Tumigil ka, tanda! O ano? Hindi ako nagbibiro. Alam mong kaya-kaya ko siyang paslangin sa iyong harapan. Sige, ibibigay ko to sa'yo. Basta't ipangako mo lang na papakawalan mo na kami at pababayaan mo kami mabuhay. Sige, gusto ko yan. Mangangako kong hindi na kita guguluhin, pati na ang mga tao rito. Akin na, hindi na ako makapaghintay na makuha ang sandatang yan. Teka! Kaaliwaan tayo. Lalapit na ako sa'yo. Sa gitna tayo magpalitan. Tila gumana ang naisip na plano ni Rene. Habang ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Nakatingin siya sa dalawang papalapit sa kanya. Mabuti na lang at nagkunwari din si Lolo Densyo na ito nga ang totoong tungkod ng itim na dragon. Hindi nagtagal ay nagharap sila ng hari ng aswang. Palitan ang ginawa nilang pagpalit nila ng sandata at kay Lolo Densyo. Nang humakbang ng 2 dipa si Sebar sa maglolo ay malakas itong tumawa habang pinagmamasdan ang nasa kamay na tungkod. Ang dali mo namang mauto. Sa palagay ba ninyo, ay hahayaan ko pa kayong mabuhay? Hindi ako ganong katanga para pagbigyan kayo sa gusto nyo at tumupad sa pangako ko sa inyo. May patawa-tawa ka pa dyan. Alam ko yon, bugok. Ano ka mo? Mahina ka rin pala, no? Alam kong hindi ka taong kausap. Isa kang halimaw na walang silbi. Mahinang nilalang na kayang utuin ng isang baguhang katulad ko. Mabilis na hinila ni Rene ang kamay ni Lolo Densyo para ilayo kay Haring Sebar. Kinuha niya ang kanyang tungkod sa balkonay ng maliit na bahay, habang si Marlo naman ay nilapitan si Lolo Densyo at pinagtago sa gilid ng kubo. Nang makuha ni Rene ang tungkod, ay muling bumalik ang kanyang pangmandirigmang kasuotan. Galit na galit naman si Sebar sa ginawang yun ni Rene. Hayop ka! Niloko mo ko! Papatayin kita! Totoo pala ang kasabihang galit ang manluloko sa kapwa niya manluloko. Akala mo ba mauuto mo ako ng ganong kadali? Alam kong masama ka nila lang na hindi dapat pinagkakatiwalaan na tutupad sa pangako. Ano ngayon ang pakiramdam na naisaan ka ng binatang tinatawag mong mahina? Tama na ang satsat! Patutunayan kung nagkamali ka sa ginawa mong panloloko sa akin! Wala kang dapat na patunayan dahil pinatunayan mo na kung gaano ka kasama. Ipapalasap ko sa'yo ang lakas ng kapangyarihan ko hanggang sa huling hininga mong hayop ka! Yeah! Isang malakas na pagpalo sa hangin ang ginawa ni Rene gamit ang kanyang tungkod. Lumabas ang kulay itim na dragon at lahat ng mga nilalang na nagtatago pa sa bahay ng mga kababaryo nila ay nagsilabasan dahil nabugahan na ang mga ito ng apoy ng kanyang gabay tungkod. Lahat ay bumagsak sa mabatong kalsada habang nasusunog ang katawan. Maririnig ang malakas na sigawan ng mga nilalang na unti-unting tinutupok ng apoy. Habang ang ilan namang nilalang na akmang papalapit sa kanya ay sinuutan sa katawan ng kulay itim na dragon. Nakita ng hari kung gaanong kalakas ang kapangyarihan ng kanyang tungkod. Kaya naman, itinutok nito sa kanya ang hawak nitong tridente at lumabas ang kulay pulang usok mula sa sandata nito. Ako naman ngayon ang magpapakita ng kapangyarihang tatapat sa iyong tungkod!
Hindi nagawang maiwasan ni Rene ang kulay pulang usok na tumama sa kanyang dibdib. Tumalsik siya at bumagsak sa lupa. Nagulat siya sa kapangyarihan nito at natagalan siyang tumayo dahil sa pagkawala ng lakas ng kanyang kapangyarihan. Masyado mo kong minaliit na hayop ka. Ito ang ganti ko sa lahat ng pagpaslang nyo sa mga ninuno ko. Lumapit si Sibar kay Rene at ibinaon ang talim ng hawak nitong tridente sa kanyang tiyan. Ramdam niya ang sakit ng mainit nitong sandata. Bumulwak ang dugo sa kanyang sugat at naramdaman yun ng kanyang itim na dragon. Kaya naman, bumalik ito sa tungkod dahil sa nakita ay sumugod naman si Marlon. Papalapit sa kanilang kinaroroonan at tinaga nito ang nakatalikod na si Sibar. Bumaon ang talim nun sa likod ng kalaban, kaya ito naman ang binalingan nito. Gusto niyang igalaw ang kanyang katawan, subalit nararamdaman niya ang paggapos ng malakas na puwersa ng kulay pulang usok sa kanyang katawan. Kaya habang abala si Sibar sa paglapit kay Marlon, sinamantala niya ang pagkakataon para ipunin ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Natatandaan ko, ang sinabi sa akin ni Lolo Dencio ay walang makakatalo sa kapangyarihang taglay ng tungkod ng kulay itim na dragon. Kaya humanda kang demonyo ka, dahil ito na ang katapusan mo! Nagkulay berde ang mga mata ni Rene, nawala ang kanyang sugat sa tiyan at mas tumibay ang telang nakabalot sa kanyang katawan. Muling lumabas ang kulay itim na dragon sa kanyang tungkod at pinotektahan nito ang kaibigan niyang si Marlon. Bumalot ang liwanag sa kanyang katawan na biglang hinila si Sibar papalapit sa kanyang kinatatayuan. Hanggang sa makarating ito sa kanyang harapan, sabay palo niya ng kanyang tungkod sa katawan nito. Bumagsak ito ng pasadsad sa damuhan habang hindi nabibitiwan ang tridente. Muli niyang tinignan ng kanyang dragon at itinuro niya rito na ubusin na ang alagad ni Sibar, habang si Marlon naman ay ibinangon niya at pinalayo sa kanya. Rene, maraming salamat! Itakas mo na si Lolo. Ako nang bahalang humarap sa kanya. Sige na, Marlon! Hindi, Rene. Panonoorin ko kung paano mamatay ang hayop na yan. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Panoorin mo kung paanong pinatay ng aking kapangyarihan ng mga alagad mong kasing itim ng budi mo. Sinabi ko naman sa'yo na pagsisisihan mo ang mga ginawa mo. Hindi ka nasisikatan ng araw! Pagkatapos niyang sabihin yun, inikot-ikot ni Rene ang kanyang tungkod sa ere sa tapat mismo ng nakahigang hari ng mga aswang na si Sibar. Ubod lakas niyang ipinalo ang kanyang tungkod sa ulo at katawan nito. Paulit-ulit niyang ginawa yun. Nagkikisay itong nagwawala dahil sa masakit na epekto ng kapangyarihan ng kanyang tungkod. Kasabay ng kanyang pagtalon, ang pagtarak niya ng tungkod sa mismong dibdib nito. At dahil sa pinagsamang malakas na puwersa ng kanyang sandata, bumaon ang tungkod hanggang sa lupa. Tumagos pa yun. Hanggang lumabas ang kulay pulang usok sa hawak nitong tridente at sumanib yun sa dulo ng kanyang tungkod. Binawi nito ang malakas na kapangyarihang nahigop ng tridente at naramdaman naman ni Rene ang pagbabagong anyo ng kanyang tungkod. Naging isang kulay pulang tungkod yun na may nakakasilaw na liwanag. Tuluyan na ngang nalusaw ang hari ng mga aswang na harting. Ang mga natitira nitong mga alagad ay sinunog naman ng kanyang itim na dragon. Naghari na ang katahimikan sa baryo at kumalat ang kulay berdeng liwanag sa buong paligid para higupin ang masasamang enerhiyang lumalabas sa katawan ng mga namatay na halimaw. Nakita ni Rene ang pagbabago sa kulay ng mga bahay. Nagkaroon yun ng ilaw dahil alam na ng mga tao na wala na ang mga aswang na harting. Wala nang manggugulo at magbibigay ng takot sa kanila. Isa-isang nagsilabasa ng mga tao at nagpasalamat sa kanyang ginawa. Ang bahay naman na nadadamay sa paglilingas ng apoy ay nakita niyang hinihipan ng kanyang dragon hanggang sa mawala ang apoy at usok na lamang ang natira. Itinutok niya ang tungkod sa lupa, kaya naman
bumalik na ang itim na dragon sa kanyang tungkod. Maluwaluwang napalapit si Lolo Densyo sa kanya at mahigpit siya nitong hinagkan. Nagawa mo, Apo! Napakagaling mo! Ipinagmamalaki kita! Simula sa araw na ito, ay babalik na ang katahimikan sa lugar na to at sa mga karatig pang baryo. Ang totoo, Lolo, hindi ko po alam kung paano ko po silang napatay. Subalit nararamdaman ko po na ginabayan po ako ng Panginoong Diyos para ubusin ang mga nilalang nakampo ng kadiliman. Masayang masaya po ako, Lolo. Nakamit ko na ang katarungan para sa aking mga magulang. Maraming salamat sa iyo, Rene. Dahil sa iyo, nakamit ko na rin ang katarungan matagal ko nang hinahanap. Isang malakas na pagtapik sa balikat ang itinugon ni Rene para kay Marlon na kanya ng kaibigan ngayon. Bilang pagpapakita ng pasasalamat sa nagawa nitong kabutihan sa kanya at sa buong baryo. Maya-maya pa ay nagpaalam na sila sa mga tao na nakalabas sa mga bahay ng mga ito. Lahat sila ay tumanaw ng utang na loob sa kanila at mananatili siya sa puso ng mga ito. Habang sila ay naglakad na para umuwi sa bahay ni Marlon, nadatnan nila ang nakatayong mag-ama sa harap ng bahay ng mga ito. Tumakbo si Marlon sa kinaroroonan ng ina at mahigpit nitong niyakap si Aling Seta. Sina Lolo Rodel at Lolo Densyo naman ay masayang nag-usap, habang si Rene ay nakatingin lang sa mga ito na may bahid ng ngiti sa kanyang labi. Alam kong magtatagumpay si Rene, Densyo. Hindi ka nagkulang sa pagpapalaki sa apo mo. Ganun rin naman sa apo mo. Manang-mana talaga si Marlon sa'yo. Marami pong salamat, Lolo Densyo. Ngayon, alam ko na po ang dahilan kung bakit niyo po ako pinoprotektahan at pinalabas na ampun niyo lang ako. Yun pala para ilayo at iligtas ako sa kamay ng hari ng mga aswang na harting. Wala na pong manggugulo sa atin ngayon. Malaya na po ang baryo ng Santa Fe. Masayang nagyakapan ang apat at sabay na pumasok sa loob ng bahay ng mga ito, kung saan ay sira pa rin ang dingding ng kusina. Ang hawak namang tungkod ni Rene ay itinaas niya upang balutin ng proteksyon ang buong bahay, laban naman sa mababangis na hayop na mapapadpad sa kanilang lugar. Nagkaroon na ng permanenteng tirahan sina Lolo Densyo at Rene, habang malaya na nilang naipagsisigawan sa lahat ng tao na totoo niyang lolo ang matanda. Sa kasalukuyan ay nagtuturo si Rene ng mabubuting asal sa mga kabataang dumadayo sa kanilang bahay, habang si Marlon naman ay nagtuturo ng kung paanong maging mabuting bata at anak sa mga magulang ng mga ito. Tuluyang natuldukan ang kasamaan at pag-aasik ng lagim ng mga aswang na harting. Namuhay sila ng payapa habang hawak pa rin ni Rene ang ipinamana sa kanyang tungkod ng itim na dragon. Kasama ang kanyang bagong pamilya na handa siyang protektahan at ipagtanggol sa lahat ng uri ng kasamaan at kampon ng kadiliman. Sa tulong ng Panginoong Diyos na siyang lubos na pinakamakapangyarihan sa lahat.